Bagong lahat, luma muna. Ito yung mga notable second round pick sa Cavaliers nitong mga nakaraang taon at yung mga naabutan ng iba. Si Joe Harris, pero sa Brooklyn siya nagkaroon ng magandang karir. Si Danny Green naman San Antonio. Si Carlos Boozer sa Utah Jazz dati. Ang Cavaliers meron pang 18 players sa roster nila na by October 22 or bago dumating ang date na yan, maglalagay na sila ng final roster. May dalawa kasi sa Cavs na top prospect dati na nasa two-way contract. Si Isaiah Mobley, ang kapatid ni Evan Mobley, at yung isa si Emoni Bates. Yung isang Mobley, maganda na yung nilaro sa G League last season. Si Emoni Bates naman mula Summer League hanggang pre-season, maganda pa rin yung nilalaro sa team. Meron siya dati sa Summer League na 17 points per game at nanalo pa sila doon ng championship. Nung tiningnan ko ulit ang lineup ng Cavaliers, meron silang twin tower doon na ginagamit, si Jarrett Allen at si Evan Mobley. Si Mobley kasi 6'11 ng height niya, si Jarrett Allen 6'9. Nakala ko dati 7-footer talaga. Another 3 inches kasama yung buhok. Si Emoni Bates 6'9. Base sa mga scouting report, pwedeng maging project player si Bates ng Cavaliers dahil kung pagbabasihan mo yung lineup, ang isa sa pinaka-open na position doon, kahit sinasabi nilang positionless na ang NBA ngayon or basketball sa liga, yung number 3 or small forward. Pasok doon si Emoni Bates. Sa preseason, nag-a-average doon si Emoni Bates ng 13 minutes, 11 points, 3 rebounds, 53% sa field at 45% sa 3-point area sa loob ng 3 games. Meron din siyang 2 3-point shot kada game. So ulitin ko na lang ulit, siya kasi yung dating kinukumpare o tinatag na next Kevin Durant. Efficient number naman yung ginagawa ngayon ni Bates sa preseason. Dahil naka 2-way contract itong si Bates, may chance siyang makalaro sa NBA season tulad nitong si Isaiah. Kahit si Donovan Mitchell, suportado si Emoni Bates. Kung merong man games ang Cavs na i-activate siya sa lineup, ang magandang pagkakataon doon na magpakitang gilas, hindi yung Pilipinas, ay yung November 2 versus Knicks. 1 game lang yun sa Madison Square Garden. Si Kenneth Lofton Jr. naman ng Memphis, possible ito yung last chance siyang makasecure ng spot sa team dahil ang contract structure niya yung ikatlong taon ng guaranteed, yung ika-4 club option. Yung contract kasi na yon, parang trade pillar, pwede mo siyang isama sa trade tapos bibitawan ng team para makaiwas dito nga sa salary cap. Nasa roster pa rin naman siya ng Memphis ngayon. Nasama na rin siya nung nakarang taon sa lineup. Sa 24 games, meron siyang 5 points at 2 rebounds. Ang best game niya yung 42 points at 14 rebounds versus OKC noong April 9. So lagi ko naman sinasabi, walang katapusan ng record sa NBA dahil kahit papatapos na yung regular season, siya pa rin ang una sa history na nakapagtala ng 40-10 sa unang start. Nanalo din siya ng Rookie of the Year sa G League, namamaw din yung numbers niya doon, 20 points at 10 rebounds. Kung sa Pelicans, si Zion, inaalala yung timbang niya, si Lofton, parang pinabibigat lalo. Sa report, nung dumating siya sa training camp, umabot siya ng 300 pounds. Nung chinek ko naman ang listed weight niya, 300 pounds na. Last season, nasa 275. Binira din ng mga fans itong si Lofton online na parang hinahabol niya yung timbang ni Shaquille O'Neal. Pero ang comparison talaga ni Lofton si Zach Randolph. Sa preseason, meron siyang 8 points at 3 rebounds per game. Pero ang mapapansin talaga doon, mas sumusubok na siya sa 3-point area. 9 attempts sa 3 games. Yun nga lang, 2 ang pumasok. Nung nakaraang season din, para makasecure siya ng spot kapag wala si Aldama, Triple J at si Steven Adams.